Sa totoo lang, pangarap ng karamihan na magkaroon ng isang relasyon na maayos, relasyon na matawag nila na masaya, na fulfilling, diba? Siguro lahat tayo nangangarap ng gano'n. Pero wala talaga eh. Minsan talaga, kung sino pa yung pinili mo, siya pa yung magpapahirap sa'yo, di ba? Maraming nakaka-experience ng ganyan. Pero even though gano'n yung pinaparamdam nila sa atin, pinipili pa rin natin mag-stay, na manatili. Kasi umaasa tayo na kapag pinili natin sila over and over again, ginusto natin sila over and over again, gumawa tayo ng paraan para gustuin nila tayo over and over again, magbabago sila, magiging okay sila. Well, some people do change, di ba? Kasi nakikita nila yung effort mo na pinili nila. But some don't, di ba? Pero since nandito ka sa channel, bibigyan kita ng tips o ideas na makakatulong sa'yo para mapagbago mo yung isip ng taong mahal mo na piliin ka naman, gustuin ka naman, at hindi ka rin bitawan despite many challenges na pumasok o dumating sa relasyon nyo. If interesado ka malaman kung ano itong mga tips na to, kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Pimo. Gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo rin yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Isa sa lagi kong pinapaalala sa inyo kapatid, kapag pumapasok sa isang relasyon, yung huwag niyong kakalimutan yung sarili. At yan yung unang-unang bagay na dapat yung ginagawa sa relasyon. Kailangan yung supportahan yung each other dream, diba? May pangarap ka, may pangarap din yung partner mo. At yung relasyon nyo shouldn't kill your personal goal, shouldn't destroy them, shouldn't make them stop growing, diba? O make yourself stop growing, diba? Stop pursuing your goals, pursuing your dreams, diba? Kasi yung relasyon na nag-grow through encouraging each other na ma-achieve yung ambitions nyo, ma-achieve yung gusto nyong mangyari sa buhay, yan yung relasyon na nagtatagal. Kaya mas mainam na aalamin mo sa partner mo kung ano yung mga hobbies niya, mga gusto niya marating, mga gusto niya pangarap, diba? Mga personal dreams niya. Kasi yan yung makakatulong sa inyo na mas maging okay sa hinaharap. Kasi the more niyong na-achieve yung mga goal na sinet niyo para sa sarili niyo, the more kayong na-fulfill sa relasyon na meron sa taong pinili niyong mga kasama throughout this problem, throughout this struggle, throughout reaching your goals, diba? At yung great partner, magiging masaya sa pag-achieve ng goals mo na nakikita niya na na-achieve mo yun at kasama mo siya sa lahat ng pagsubok na darating sa buhay. Ikalawa, mas mahalaga yung relasyon nyo over sa pride nyo. Alam mo ba kapatid na yung pagtatago ng hinanakit sa taong mahal mo slowly destroying yung relationship inside out. Minsan kailangan din natin i-let go yung pakiramdam na tama tayo palagi, di ba? Na tayo yung panalo, di ba? Instead of mas fokusan natin yung papanatili sa relasyon na meron tayo na healthy. Piliin natin gustuhin na manatili sa kanila kumpara sa ego na nararamdaman natin sa sarili natin. Ikatlo, lagi mo tatandaan, kids are blessing, but importante rin yung relasyon. Kapatid, yung mga anak nyo, yung mga supling, sobrang importante yan sa buhay nyo. Tama ako, di ba? Kasi ganun din, nararamdaman ko sobrang mahalaga sila para sa akin. Pero importante rin yung marriage nyo sa pagpapalaki o pagpapalago sa kanila. Kasi yung pagiging together nyo gives them stability. Kaya wag nyo kakalimutan na priority rin yung relasyon na meron kayo, yung pagsasama na meron kayo, yung marriage nyo o yung magiging tingin sa inyo ng mga bata, mga supling nyo, di ba? Na kahit na yung parenting is overwhelming o yung pagpapalaki sa kanila is sobrang hirap, mananatili pa rin kayong pinipili yung pamilya na meron kayo, yung partner na meron kayo over anything. Ikaapat, lagi nyo pag-uusapan ang mga gastos. Alam mo, sa totoo lang, money, kapatid, yan yung isa sa mga unang sumisira ng relasyon. Kasi yan din yung nagiging unang cause ng marital stress, diba? O yung problema natin sa pamilyang binubuo natin, diba? Kapatid, instead of fighting about finances, be open sa partner mo, be honest sa partner mo, at magtulungan kayong dalawa na makagawa ng financial goals para sa relasyon nyo, para sa pamilya nyo, para sa inaharap nyong dalawa. Huwag na huwag mong kakalimutan na pag-usapan nyo openly yung mga problema nyo sa pera, problema nyo sa kailangan pagkagastosan. Kasi yan yung posibleng maging dahilan ng pagkasira na pagsasama nyo sa inaharap kapag hindi mo na fokusan. Ikalima, let go of the grudges.
Well, everyday, binobombarded tayo ng mga problema sa buhay, di ba? At marami rin tayong bagay na napapansin na hindi okay para sa atin na ginagawa ng mga taong mahal. Halimbawa, yung nakalimutan niya itapon yung basura kagabi, nangangamoy ngayong umaga. Galit ka na yan, di ba? Kasi inutusan mo siyang gawin yun, pero hindi niya nagawa. O kaya, naligo siya, tapos iniwan lang niya yung tuwalya niya sa sahig. Iniwan lang niya yung tuwalya niya sa banyo, hindi mo lang niya inayos, tinupi, di ba? O nilagay sa labahan after gamit, di ba? O kaya naman, lagi siyang moody. O moody siya today. Sobrang init ng ulo niya nang hindi mo alam yung dahilan. Kapag nagpadala tayo sa emosyon din natin at pinili natin na makipag-argumento tungkol dito, ano nagiging resulta? Away, di ba? Ano nagiging epekto? Hiwalayan, pagkasira ng pagsasama, di ba? Kung nakita mo na may mga bagay na nagagawa yung partner mo na hindi okay para sa'yo, talk to him openly, talk to her openly about it. Don't hold grudges, choose peace. Kasi yan yung magpapatibay ng pagsasama nyo kapag mas pinipili mo na yung mga small things na ganito, kaya ko siyang patawarin every single time. Kasi mas pinipili ko yung marriage namin, mas pinipili ko yung relasyon namin over this. And I hope ma-practice niya. Sana natulungan ko dito sa video na ginawa ko ngayon. If natulungan ko nga naman kayo, please help me share this to your loved ones na consider rin natin matulungan ng video na to para nakatulong na kayo sa akin. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat pala ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta. Lagi nakatune in sa mga video nila. Maraming salamat po sa palagian yung panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. Hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken